Hindi inaasahan ng buong mundo ang sumunod na balita matapos pumanaw si Pope Francis. Isang liham na matagal nang nawawala ang natagpuan sa loob mismo ng Vatican Archives. At hindi lang ito basta sulat dahil ito ay personal na isinulat ni Pope Francis para kay Cardinal Luis Antonio Tagle. Bakit ngayon lang ito lumabas? At anong nilalaman nito na ngayon ay pinag-uusapan sa buong simbahan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Matagal nang usap-usapan na may itinatagong liham si Pope Francis para kay Tagle. May mga nagsabing baka hindi ito totoo, habang ang iba'y naniniwalang sinadyang itago ito. Pero ngayon sa tamang oras ay lumabas na rin ito sa wakas. Sa gitna ng pagluluksa ng simbahang Katolika, dala ng biglaang pagpanaw ni Pope Francis dahil sa matinding sakit sa baga, isang mensaheng puno ng karunungan at pag-asa ang naiwang pamana. Ano nga ba ang nakita ni Pope Francis kay Tagle? Bakit tila siya ang piniling tagapagpatuloy ng misyon? At paano mababago ng liham na ito ang direksyon ng simbahan? Ayon sa mga naunang ulat, ang sulat ay isinulat ng mismong kamay ni Pope Francis. Hindi ito opisyal na dokumento o utos sapagkat ito'y mas personal at mas makapangyarihan. Sinabi niya rito, "Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang diwa ng paglilingkod." Sa simpleng linyang ito, malinaw ang mensahe. Hindi lang ito pagpapaalam, kundi tila paghahanda para sa susunod na hakbang ng simbahan. Sino ba si Tagle? Isang pari mula sa simpleng buhay sa Maynila. Hindi mula sa maykaya, kundi mula sa pananampalatayang isinasabuhay sa araw-araw. Ito ang unang nakapukaw sa pansin ni Pope Francis. Pareho sila ng pinanggalingan na mapagpakumbaba, may malasakit sa mahihirap, at may hangaring mapalapit ang simbahan sa mga tao. Kaya noong 2019, hinirang ni Pope Francis si Tagle bilang pinuno ng Congregation for the Evangelization of Peoples na isa sa pinakamahalagang tungkulin sa Vatican. Sa mga taong lumipas, nakita ng lahat kung gaano kalapit si Tagle kay Pope Francis. Lagi siyang nasa tabi ng Santo Papa sa mga mahahalagang kaganapan. Tahimik ngunit epektibong leader. Ayon sa isang cardinal, nakikinig siya bago magsalita. Iyon ang bihira dito. Pero may isang linyang paulit-ulit na sinabi ni Pope Francis na ngayon ay mas mabigat ang kahulugan. "Tagle carries my spirit." Dati iniisip ng iba na simpleng papuri lang ito. Pero ngayon, pagkatapos mabasa ang nilalaman ng sulat ay naging mas malalim ang kahulugan nito. Ito ba ay simpleng mensahe ng tiwala? O ito na mismo ang di-opisyal na pagpili ng susunod na tagapaglingkod ng simbahan? Sa sulat, binigyang diin din ni Pope Francis ang mga isyong malapit sa puso nila ni Tagle, ang kahirapan, migrasyon, pangangalaga sa kalikasan. Mga usaping paulit-ulit nilang tinutukan sa kanilang misyon. At sa dulo ng sulat, isang payak pero malalim na basbas na isinabi na magpatuloy ka, hindi sa takot, kundi sa pananampalataya. Kung tutuusin, wala sa sulat ang direktang pagsasabi na si Tagle ang susunod na papa. Pero sa dami ng pahiwatig, malinaw na si Pope Francis ay may tiwala sa kanya. Hindi ito tungkol sa posisyon, ito ay tungkol sa diwang ipinamamana. Sa ngalan ng bawat Pilipino na napalakas mo ang pananampalataya nitong mga nakaraang araw, muli akong nagpapasalamat sa iyo. Maraming salamat. Yan ang isa pa sa mga sinabi kay Cardinal Luis Antonio Tagle na isang pahiwatig na may mas malalim na mensahe sa likod ng simpleng pasasalamat. Galing mismo sa liham ni Pope Francis, wala itong engranding anunsyo o formal na titulong ibinigay. Pero para sa mga nakabasa nito ng mas malaliman, may dala itong mensahe na tila para sa iilang tao lang naiintindihan. Ayon sa Santo Papa, ang simbahan ay nangangailangan ng mga pastol at hindi mga pinuno. Mga lider na nakikipaglakad sa taumbayan, hindi yung nauuna o naguutos. Hindi ito simpleng payo lang, kundi tila panawagan para sa isang bagong uri ng pamumuno sa simbahang Katolika. Hindi lingid sa marami na si Pope Francis ay hindi sunod-sunuran sa tradisyon. Sa halip, kilala siya bilang isang leader na bukas sa pagbabago. Kaya ang liham na ito ay may bigat, kahit walang diretsahang sinabing ikaw ang susunod. Bagkus, sinabi nitong alam ni Luis ang tamang daan. Tandaan mo, Luis, ang pamumuno ay paglilingkod. Kapag dumating ang panahon, hayaang ang pag-ibig ang gumabay sa iyo, hindi ambisyon. Hindi ba't napakalalim ng ibig sabihin nun?
Hindi ito tungkol sa kapangyarihan kundi paghahanda. Maraming tagamasid sa Vatican ang naniniwalang ito ang tahimik na paraan ng Santo Papa para ipakita kung sino ang nais niyang magpatuloy ng kanyang adhikain. Hindi politika ang laman ng liham kundi isang pangakong magpapatuloy ang simbahang bukas, mapagpakumbaba at may malasakit. At sa dami ng maaaring pagkatiwalaan, bakit si Tagle pa? Nang matanggap ni Cardinal Tagle ang liham, hindi siya nagpa-press con. Wala ring siyang inilabas na pahayag. Hindi niya ipinaalam ang nilalaman nito. Ayon sa malapit sa kanya, sinabi lang niyang, "Ako'y lingkod lang ng Diyos." Walang yabang, walang hakbang patungo sa trono. Tahimik siyang nanalangin ng ilang araw matapos mabasa ang sulat. Humingi siya ng gabay, hindi ng pagkilala. Yan ang pagkakaibang dala niya. Habang ang iba'y baka makita ito bilang tiket sa tuktok, para kay Tagle, isa itong paalala ng responsibilidad. Ang pamumuno ay hindi tungkol sa titulo, tungkol ito sa pagbubuhat ng bigat ng kapwa na nasabi niya minsan sa isang homilya. Kahit lumalakas ang usap-usapan, patuloy lang siya sa kanyang trabaho. Tinututukan ang mga nangangailangan, ang dialogo sa iba't ibang pananampalataya at mga gawaing pangkawanggawa. Para kay Tagle, ang sulat ay hindi tungkol sa kapalaran kundi sa misyon na matagal na niyang tinatahak kasama ng Santo Papa. Pero sa kabila ng kanyang katahimikan, ang buong mundo naman ay nagmamasid, sapagkat hindi lang ito kwento ng isang tao, ito'y kwento ng simbahan sa harap ng malalaking pagbabago. Sa pag-alis ni Francis balang araw, maaaring ang liham na ito ang simula ng isang bagong yugto, lalo na kung si Tagle ang tatawagin at tutugon. Ang simbahan ay dapat di matakot sa pagbabago kung ito'y para sa pag-ibig at katotohanan. Ipinaglaban ni Francis ang isang simbahan na bukas at hindi sarado. Kaya ang sulat na ito, para sa marami, ay plano kung paano haharapin ang hinaharap. Si Tagle, na galing sa isang bansang Katoliko at may puso para sa mga dukha, ay nakikitang sagot. Marunong siyang makinig at ayon kay Francis, ang simbahan ngayon ay dapat nakikinig. Habang lumalakas ang simbahan sa mga lugar tulad ng Asia at Africa at humihina naman sa Europa at Amerika, malinaw ang pangangailangan para sa leader na tunay na nauunawaan ang mundo. Kaya ang timing ng liham ay hindi aksidente. Ang simbahan ay naghahanap ng direksyon, ng paggaling at ng pinunong alam na ang pananampalataya ay hindi lang binabasa kundi isinasabuhay araw-araw. Habang may mga sumusuporta, marami ring nababahala. May mga konserbatibong leader ng simbahan na takot sa posibleng pagbabagong dala ni Tagle, lalo na't kilala siya sa pagiging bukas sa lahat, pagtutok sa mga isyung panlipunan tulad ng climate change at migration, at sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang relihiyon. May ilan sa Vatican ang nagsabing, kailangang protektahan ang katotohanang hindi nagbabago, hindi tayo pwedeng magpadala sa uso ng lipunan. Pero hindi bago ang ganitong batikos. Si Pope Francis mismo ay dumaan sa parehong pagsubok noong siya'y namumuno pa. Ngayon na wala na siya, mas lumalala pa ang tensyon sa loob ng simbahan. Ayon sa mga tagaloob, may mga pribadong pagpupulong at alyansang nabubuo na tila paghahanda na para sa susunod na pagpili ng Santo Papa. Ang tanong, si Tagle na nga ba? Tahimik si Cardinal Tagle, pero ang kanyang mga kilos ay nagsasalita na para sa kanya. Sa tanong kung ano ang plano niya, ang sagot niya ay, naglilingkod ako kung saan ako tinatawag. Hindi ba't ito ang klase ng leader na kailangan natin ngayon? Kung si Tagle nga ang magpatuloy sa landas na tinahak ni Pope Francis, asahan ang simbahan na magiging mas bukas, mas makatao, at mas konektado na ito sa totoong buhay ng mga tao. Gusto ni Tagle na marinig ang tinig ng mga hindi pinakikinggan gaya ng mga mahihirap, mga kabataan, at mga nasa laylayan. Naniniwala siya na dapat ang simbahan ay nasa tabi ng mga tao at hindi nakahiwalay sa kanila. Siya rin ay kilala sa pagtutok sa katarungang panlipunan na paglaban sa kahirapan, pagtatanggol sa karapatang pantao, at panawagan para sa aksyon kontra climate change. Hindi siya natatakot magsalita sa mga isyung panlipunan at naniniwala siyang ang simbahan ay dapat maging gabay sa pamahalaan at sa buong lipunan. Sa isang mundo na hati sa relihiyon at politika, si Tagle ay nakikita bilang tagapagbuklod. Malaki rin ang tiwala niya sa kakayahan ng kabataan kaya't gumagamit siya ng social media
at nagsasagawa ng mga proyektong para sa mga bata at kabataan. Hindi ba't ito ang simbahan na kailangan natin? Yung marunong makinig, marunong magbago, at hindi takot lumapit sa bagong henerasyon? Pero hindi rin madali ang landas na ito. Kailangan niyang balansehin ang tradisyon at pagbabago, harapin ang mga tumututol sa loob ng simbahan, at pamunuan ang higit sa 1 bilyong Katoliko sa gitna ng kaguluhan sa mundo. Sa kabila ng lahat ng ito, maraming naniniwala na si Pope Francis ay tahimik na naghanda kay Tagle. Hindi niya kailangang sabihing, ikaw na ang susunod. Mas mahalaga ang iniwan niyang mensahe na maglingkod ng may pagmamahal at huwag maghari dahil sa titulo kundi sa puso. Ngayong lumabas na ang sulat, isang tanong ang nananatili kung sinadya ba talaga ni Pope Francis na ipasa ang pamana ng kanyang pananampalataya kay Tagle? O ito'y simula pa lang ng mas malaking kwento sa kasaysayan ng simbahan? Sa huli, tila hindi lang basta liham ang iniwan ni Pope Francis dahil parang ito'y isang tahimik ngunit makapangyarihang mensahe ng paghahanda para sa hinaharap ng simbahan. Kung si Cardinal Tagle man ang susunod o hindi, malinaw na malaki na ang epekto niya sa direksyon ng pananampalataya ngayon. Ano sa tingin niyo? Handa na ba ang simbahang Katolika para sa isang bagong uri ng pamumuno na mas bukas, makatao at makabago? Ibahagi niyo ang iyong opinyon sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.